Sa bawat unang hakbang ng isang sanggol, nagsisimula ang kanilang paglalakbay sa buhay. Pero papaano kung sa simula pa lang, may hadlang na agad sa kanilang pag-usad? Sinabi nga po, kumpleto naman, kaso may diferensya po sa paa. Inisip ko na kasalanan ko po yung kung bakit naging ganun yung paa niya. Gaya ng bawat magulang, magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni Kimberly nang unang masilayan ng anak na si Zoe. Pagkalabas po ng baby ko, una ko po tinatanong kung kumpleto ba yung daliri, kumpleto ba yung kamay, yung paa. Tapos sinabi nga po, kumpleto naman, kaso may diferensya po sa paa. Hinala ng inang si Kimberly, may kinalaman ito sa kanyang pagbubuntis. Sinisisi ko rin yung sarili ko kasi nga kulang na kulang talaga yung mga ginawa ko nung pagbubuntis ko sa kanya. Hindi po ako masyado nakakapagpa-check up. So hindi ko po nagagawa yung mga ultrasound, yung mga kailangan po ng mga nagbubuntis. Bilang isang ina, dito na siya nagsimulang mangamba para sa kinabukasan ng kanyang anak. Mahihirapan nga siya talagang maglakad paglaki niya. So parang nasa future na agad yung isip ko eh. Ang tila nakapilipit at hindi maitutuwid na mga paa ni Baby Zoe, tinatawag na club foot. Sinabi po agad sa amin na club foot po yung paa niya. Ayon sa consultant ng Philippine National Clubfoot Program na si Dr. Rosalyn Flores, marami ang ganitong kaso sa bansa. Ang incidence ng clubfoot ay may isa na bata na pinapanganak na may clubfoot sa kada 800 na births. So dito sa Pilipinas, ini-estimate natin na every year meron tayong around 1,600 new babies na mayroong clubfoot, which is estimate mga every 5 hours may isang bata na pinapanganak na may clubfoot. So ang clubfoot ay deformity ng paa kung saan nakatingkayad tsaka nakapaloob yung mga paa. Yung theory kasi is yung connective tissue or yung kalamnan mismo ng bata, yun yung apektado sa clubfoot. Pareho yung buto nila, pareho din yung litid nila, it's just na iba yung posisyon nung paa ng mga clubfoot. Nangangamba si Kimberly sa posibleng maging epekto nito sa anak na si Zoe habang lumalaki. Mahalaga talaga yung appearance natin. Kahit sabihin nila na hindi na maging mabuting tao ka lang, hindi naman kasi maiwasan yung kapag tao ka, makikita mo talaga yung physical appearance nila, may masasabi ka talaga. So hindi natin yun may iwasan. Kaya iniisip ko, kawawa po talaga siya kapag lumaki siya na ganun yung paa niya. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.